32. gün için Coşkun Aral her iki gerilla kampına gitti, liderleriyle konuştu ve işte bu soruya cevap aradı. Filipinler'de hayat henüz normale dönmedi. İçin için kaynamalar devam ediyor. En önemlisi de bir yandan Müslüman, öte yandan komünist gerillaların baskıları. Aquino bu yılın son aylarında komünist gerillalarla bir barış anlaşması imzaladı. Ancak 1987'ye girildiği şu sıralarda herkesin sorduğu soru aynı. Bu anlaşma gerçekten yürüyecek mi? Yoksa yakında mücadele yeniden başlayacak mı? Komünist gerillaların kamplarındaki hava ise bambaşka. You can explain FPA. Nagsimula itong binuo noong 1969 sa halos 60 katao at saka 35 mahihinang armas sa isang distrito ng Tarlac sa Capas. Nagsimula itong magpalakas sa distritong iyon hanggang sa nakalaganap sa halos buong bansa. May magandang posisyon na ito ngayon sa halos lahat ng estratehikong kapuluan ng Pilipinas. At patuloy pang lumalaki at lumalakas at nagtatamasa ng pinakamalawak na suporta ng mga demokratikong uri sa bansa. May magandang posisyon na ito ngayon sa halos lahat ng estratehikong kapuluan ng Pilipinas. At patuloy pang lumalaki at lumalakas at nagtatamasa ng pinakamalawak na suporta ng mga demokratikong uri sa bansang ito. Ang bagong hukbong-bayan din ang tanging mapagpasyang lumalaban sa naghaharing uri na siyang kumukontrol ng poder sa Pilipinas sa kasalukuyan. May magandang posisyon na ito ngayon sa halos lahat ng estratehikong kapuluan ng Pilipinas. At patuloy pang lumalaki at lumalakas at nagtatamasa ng pinakamalawak na suporta ng mga demokratikong uri sa bansang ito. Ang bagong hukbong-bayan din ang tanging mapagpasyang lumalaban sa naghaharing uri na siyang kumukontrol ng poder sa Pilipinas sa kasalukuyan. Filipinlerin meselesi yalnız komünist gerillalarla bitmiyor. Bu arada Güney Filipinler'de bağımsızlık için savaşan Müslüman gerillalar da var. Onların kamplarındaki yaşam ve görüşleri daha farklı. Eşhedü en la ilahe illallah. Every day, every morning, the enemy will come to this point and looking for the second. MNLF yani Moro Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün kamplarından birindeyiz. Yanımda kamp sorumlularından Hacı Bey bulunuyor. Hacı Bey'e soruyorum. Örgütünüz MNLF yani Moro Ulusal Kurtuluş Örgütü hakkında bilgi verir misiniz? Moro National Liberation Front, or MNLF, is a revolutionary organization. This was formed and organized on March 18, 1968 through the initiative of a group of Muslim intellectuals led by Brother Professor Nur Miswari, a professor at the University of the Philippines. This organization is motivated to dismantle
oppression and colonialism in the Bangsamoro homeland of Mindanao, Sulu, and Palawan. The struggle of the MNLF, or Moro National Liberation Front, is a continuous struggle being initiated by our forefathers for the past 4 centuries. Brothers Turkish, indeed, we are so happy to learn about their history. We do understand that the Turkish people are one of the bravest in the world, and we would like also to inform our Turkish brothers that your brothers Muslims in southern Philippines